Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpirapirasohin niya ang tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Ipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y meron tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, May makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, Ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. At ngayon po ay April 9, 2026. At ang Thursday Gospel po ang ating pagkaing spiritual. Sapagkat sinabi nga po ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So ito po yung pagkaing spiritual. At ang Panginoon ang siyang naghain ito para sa atin. Nawa mapagnilayan natin ang mabuting balita na napakinggan po natin. Alam niyo po ba yung salitang walang iwanan? Sa palagay natin, ang Panginoong Hesus, tayo ba'y iniwan niya kahit minsan? Hindi. Simula siya nagmisyon dito sa mundo hanggang sa huling hininga niya. Sa krus ng Kalbaryo ay hindi niya tayo iniwan. Ganon ang kanyang ginawa sa kanyang mga alagad. Na alam natin na sa panahon na kailangan ng Panginoong Hesus ang tagapagtanggol, akakampi, ang suporta. May mga alagad siya at mga tagasunod na iniwan siya, nagtago, lumayo. Hindi siya pinagtanggol. Amen? Parang tayo din yan sa buhay natin ngayon. Ibang sinasabi natin, Lord, mahal kita. Lord, paglilingkuran kita, susundin kita, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ibang tipong talagang nandoon yung marubdob na pananampalataya sa Diyos. Pero pag dumadating na yung mga matitinding pagsubok, iwanan na. Diyan ka na. Dito na ako. Di ba? Halimbawa, sa pera, nasusuhulang ka ng pera, sasabihin mo siguro sa sarili mo, diyan ka na muna, wala mo nang Lord, ko, kailangan ko ng pera, nangangailangan ako ng pera. Iniiwanan natin ang ating pananampalataya pagdating sa mga bagay na tukso,
na nagdadala sa atin sa kasalanan. Iniiwanan natin ang Diyos sa panahon na dapat natin siyang damayan. Damayan in a way na yung kanyang pagpakahirap na ginawa, pagpapako sa krus, ay bigyan natin ng halaga. Pero napakabuti ng Panginoon. Dito sa mabuting balita, ngayong araw na ito, ipinakita na kahit gano'n ang ginawa sa kanya ng kanyang mga alagad, o ilang mga alagad niya, di ba bumalik ang Panginoong Yesus, nabuhay siyang muli, at nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Amen. Actually, kaya na ba siya unang nagpakita sa isang babaeng makasalanan? Si Maria Magdalena. Hindi talaga nang iwan ng Panginoong Yesus. Sa pagbabalik niya, hindi naman siya nagtanim ng galit sa kanyang mga alagad eh. Pagkus pinaalala lang niya yung mga sinabi niya noong hindi pa napapako sa krus. Amen? Ipinapakita lang sa atin ng Panginoon na kahit kailan, kahit ganito tayong makasalanan, andyan lang siya lagi. Pero tayo, iiwanan natin siya. Kapag nabibigyan natin ng pleasure ang ating sarili, kapag binibigyan natin ng mas halaga yung mga gusto natin, yung human will natin, hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, iniiwan natin ang Panginoon. Pero araw-araw, hinihintay tayo ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Hindi niya tayo iniiwan. Saka nakakita, ng Diyos na very pasensyoso na naghihintay sa atin. Walang iwanan. Sana kapag nakapagbalik loob na tayo sa Panginoon, kamukha niya nakaraan yung araw, huwag na natin siyang iwan. Huwag na natin siya ipagpalit sa mga kahinaan natin. Huwag natin iwan ang isang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Lagi nating maalala ang kanyang pagmamahal sa atin. Kung nagmamahal tayo ng mga taong malalapit sa buhay natin, asawa, mga anak, mas lalo nating dapat mahalin at huwag iwanan ang isang Diyos na patuloy na nakakaunawa sa atin. Lahat naman tayong makasalanan pero ang masakit lang sa parte ng Panginoon, kapag yung kasalanan na yun ay mas pinipili natin, isinasantabi natin ng Panginoon, makafocus tayo sa ating mga pangangailangang pisikal. Yung nadudulot sa atin sa pagkakasala. Pero nawa, isa sa magandang ugali ng Panginoon, yung hindi siya nang iwan. Hindi talaga siya nang iwan. At habang nabubuhay tayo, humihinga tayo sa bawat oras, andyan lang siya. Di man natin siya nakikita pisikal, pero mararamdaman natin siya through Holy Spirit. Spirit to Spirit. At mararamdaman natin na ang Panginoon nandyan, lalo na sa panahon ng pagsubok, ng kalungkutan, ng kawalan, hindi tayo iiwan. Hindi lang natin siya basta-basta pwede ituring na best friend. Siya yung Diyos na tumatanggap sa atin. Siya yung Diyos na nagtatama sa atin. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Diba sabi nga, sa 100 tupa na wala ang isa, hinanap niya yun. Tayo yun. Kaya tayo iniiwan, di ba? Iniiwan niya yung 99 na tupa para hanapin ang isang tupang naligaw. Tayo yun. Wala siyang iniiwan sa atin. At sana idalangin natin na makasama natin ang Panginoong Hesus hanggang sa buhay na walang iwanan, walang hanggan. Amen. Sana ma-realize natin na ang Diyos ang totoong nagmamahal sa atin. At nawa ang mabuting balita ito na magpaalala sa atin na ano man ang nagawa natin kasalanan, pwede tayong lumapit at magbalik loob sa Diyos. Na kahit napakarumi natin, mas marumi pa tayo sa basahan, sa nausaw, sa langi, sa putik, sa grasa, kaya ng Diyos na gawin tayong busilak na maputi ang mukha ng bulak. Amen. Lagi nating isipin sa pagkakataong tayo ay nag-iisa, andyan ang Diyos, hindi tayo iniiwan.
Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Upasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw, tuwan mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami pahitulog-tukso. Bigyan mo po kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, marami pong salamat sa ating pagkaing spiritual. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na kahit kailan, di niya tayo iniiwan. So, wag natin iwanan ng Panginoon, lalo na sa panahon ng pagsubok at tukso. Kung ipagkakaloob ni Lord ang April 10, 2026, Friday Gospel, muli sama-sama po tayong magnilay ng salita ng Diyos. Pakishare na lang po itong today's gospel para sa pagsunod natin sa Great Commission, ang pagpapalaganap ng mabuting balita. To God be the glory.